nais ko po munang magbahagi salita ng Lord na magmumula sa John 4:23 and 24. Ang sabi po dito mga kapatid, ngunit dumating ang oras at ngayon nga'y dumating na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong nagsisisamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, next. Malamig. Sa ating buhay mga kapatid na po, hindi po ito nasusukat sa dami nating mga ginagawa mga kapatid. Subalit, kundi po sa ating lalim ng ating pagsunod at pagtitiwala sa Diyos at yung pagpapakumbaba po natin sa Kanya mga kapatid. At higit po sa lahat sa bawat oras na ating pagsamba, tayo ay tinatawagan Diyos ng Panginoon na lumapit po sa Kanya na may katapatan at lubos na manampalataya. Kaya para sa ating mga buhay mga kapatid ay tanggapin po natin yung ating kababaang loob at lalong-lalo po mga kapatid na tandaan po natin na ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. Kaya bilang tayo mga kapatid ay ilapit po natin ng mas may malalim na koneksyon yung buhay natin na may pagtitiwala sa Diyos mga kapatid. At yung sumasamba na may buong puso at may buong pag-iisip mga kapatid, ay hindi po natin ito maitatago sa ating mga puso. Dahil natandaan po natin na ang Diyos ay makapangyarihan po sa lahat. At kung patuloy po tayo na mag-aalay ng pagsamba at may katapatan po sa Panginoon, siyempre po, nandun po yung pagkakaroon ng dalisay. At yung intention po natin ay nandun po yung pagsuko natin na may kababaang loob sa Panginoon. Kaya sa kabila ng mga pagsubok mga kapatid, ay isang paalala po sa ating sarili na ang Diyos ay kasama natin palagi. At nakarapat-dapat lang na ating bigyan ng papuri ang Panginoon at ang buong kalakasan po ng kanyang presensya na kapangyarihan mga kapatid ay andun po yung kailangan po natin na magtiwala po tayo sa Panginoon dahil ang plano ng ating mga buhay ay siya lang po mga kapatid ang mayroong akda sa ating mga kapatid. Dito po sa verse na to mga kapatid ay sabi po doon sa unang linya na sabi po doon ay dumarating ang oras at ngayon ay dumating na. Ano po ba yung tumutukoy na yun mga kapatid sa ating buhay? Ito po ay isang pagtukoy sa ating mga buhay mga kapatid na mayroon po tayo mga bagong yugto ng ating mga buhay mga kapatid na ang relasyon ng tao sa Diyos mga kapatid na pagsamba ay hindi lang po nakatali sa isang seremonya mga kapatid kundi isang partikular na lugar na kagaya po ng panambahan na ito mga kapatid or templo na kung saan dumadating na ang oras ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung pinapahayag ng Panginoon Jesus na ang panahong ito mga kapatid ay narito na po mga kapatid dahil sa mismo ang daan patungo sa tunay na pagsamba mga kapatid. At isa pa mga kapatid, kailangan po natin na maging interesado or magkaroon tayo ng lalim na pagsamba sa Panginoon katulad ng masabi na tabanggit na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo po mga kapatid ay kailangan ang ating pagsamba mga kapatid ito ay nagmumula sa ating kaibuturan ng ating mga puso mga kapatid. Nang sa gayon ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na ang siyang magbibigay sa atin ng buong ating yung pagkatao natin mga kapatid na habang ang ating pagtanggap at pagsunod sa katotohanan ng Panginoon Diyos na ipinapahayag sa salita na ito ay ang pagsamba ay dapat po natin na magmula sa
ng Espiritu na may katapatan at kaalaman patungkol sa Diyos. Kaya sa atin po, mga kapatid, ang pinaka-importante po mga kapatid ay yung alam natin kung ano yung hinahanap natin sa ating buhay sa tuwing dumadalo tayo sa ganitong klaseng mga fellowship o gathering sa ganitong templo o panambahan. Kaya sa ating dapat lamang mga kapatid na kailangan po mga kapatid, ang pagsamba natin ay nandun yung totohanan o masidhing pagtanggap ng ating buhay sa Panginoong Diyos. Dahil alam niyo po mga kapatid, ang pagiging pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon, andun po yung taos-puso at yung malalim na may kalooban na yung pagdakila sa Panginoon at pagtanggap ng na meron tayong Diyos sa buhay. Ano po, at dito po mga kapatid, kung minsan sa ating buhay ay hindi nagkakaroon ng kasapatan, subalit sa ating pananampalataya mga kapatid, kailangan po natin sumunod sa kanyang pamantayan ng pagsamba. Kaya narito po tayo mga kapatid, hindi po tayo nag-a-assign ng oras natin dito. Hindi po tayo nagpunta lang dito para sa kung anong mga kadahilanan. Pagkus ang kadahilanan na yun mga kapatid ay nandoon yung pagkilala natin at pagkakaroon natin ng pagsamba ng totohanan. Ang katulad ng nasabi na nabanggit na mga kapatid na ang Diyos ay Espiritu at ang mga kanyang nagsisimba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu, sa katotohanan mga kapatid. Kaya ganun po man, nilalamig po talaga ako mga kapatid. Naunahan na lamig. Pero kailangan ang lamig na yun ay hanggang doon lamang. Yung mainit na pananampalataya natin mga kapatid ay kailangan natin painitin painitin mga kapatid. Amen. Narito po tayo mga kapatid. Bilang isang mananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon na mayroong pang magagawa ang Panginoon para sa ating mga buhay. Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon na ang Diyos ay nariyan. Ano pa man ang mangyari, ang Diyos ay Diyos pa rin mga kapatid. Kaya kailangan po natin hikayatin mismo ang ating sarili sa mga ganitong gawain mga kapatid. Kaya tayo po ito kayo mga kapatid, tayo po manalangin. Sabayan niyo po ako manalangin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah Lord. Hallelujah po ikaw Diyos. Hallelujah. Hallelujah Father God. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na dakila o God. Hallelujah. Muli Panginoon, daang araw na ito, Panginoon Lord, ay aming tinataas, Panginoon, na kami ay narito sa iyong harapan, Panginoon. 10 na mga kapatiran, 10 ng iyong mga lingkod, O God, na pinagkatiwalaan mo sa bansang ito, Panginoon Lord. At kami, Panginoon Lord, ay nagbibigay sa iyo ng pinakamataas na pagdakila, Panginoon, bilang aming Diyos na sasambahin, Panginoon, na may katapatan, na ikaw ang Diyos na may magagawa sa aming mga buhay, Panginoon. At alam namin, Lord, doon pa nga, Panginoon Lord, ay nagawa mo na, Panginoon Lord, ang lahat para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kaya alam namin, Panginoon Lord, na ang aming pagsamba, Panginoon, ay nasa iyo lamang, Panginoon, at karapat-dapat lamang, Panginoon, na maibigay namin at maitaas sa iyo lamang, Panginoon. Walang katulad, O God. Walang katumbas ang aming mga buhay, Panginoon, sa ginawa mo pagmamahal sa aming Panginoon, O God. Hallelujah. At muli, Panginoon, sa unang lahat ng kaluluwa sa lugar na ito, O God, ay itinataas namin sa oras ito ang pinakamataas na pagkilala, Panginoon, ang pinakamataas na pagdakila sa iyo, O God, at ang pinakamataas na
Samba sa iyo ang pangalan. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, Lord, sinduhan mo ang lugar na ito, para sa amin nasulong na lugar na ito, God, na ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang siyang lumugong sa lugarin na ito, God, na buong katagumpayan namin, Panginoon Lord, na may daraos ang pagsamba sa gabi ito na walang anumang makapagbalakid sa aming mga gagawin, Panginoon. Ang lahat na ito, Panginoon, ay gagawin namin na taos puso, Panginoon, at inaalay namin ang lahat na ito, O God, para sa iyo lamang, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, O God. At ang gabing ito, O God, ay tinataas ko, Panginoon, na kasama ang lahat ng mga kaluluwa sa lugar na ito, O God, na iparanas mo, Panginoon, ang iyong presensya, iparanas mo ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Lord, nagtitiwala kami, Panginoon, at naniniwala na narito ka sa kalagitnaan, Panginoon. Ang sabi ko nga sa iyong salita, O God, 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan, O God, at alam namin, Panginoon, ikaw ang nasa kalagitnaan namin, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon Lord, na hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami hinahayaan sa lahat ng oras, Panginoon, dahil ang pagkikita namin na ito, O God, ay patungkol lamang sa iyo, O God. At ang lahat ng ito, Panginoon Lord, ay aming itinataas, Panginoon, na kasama, Panginoon, ang aming pananampalataya. At kami, Panginoon Lord, ay nasa iyong harapan, O God. Alam mo ang aming nasa loob ng mga puso, O God. Wala kaming maitatago, Panginoon. At alam namin, Panginoon Lord, na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming dahilan. Kung kaya't narito kami, Panginoon, upang bigyan ka ng papuri at pasasalamat at sambahin ka, Panginoon. Hallelujah sa gabi ito, O God. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng mensahe sa gabi ito na may ilalatag sa kalagitnaan, Panginoon, ay iyong sinelyohan ang iyong pagkakatigo, Panginoon, na ito ay magrima sa aming kaisipan, na ito ay lumuhod sa aming pamumuhay, na ito ay ang karapat-dapat na ipamuhay, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay at panlakad bilang sa tunay na Kristiyano sa mundo ito, Panginoon Lord, na patuloy mo, Panginoon, na pinaparanas mo sa amin na tinuturuan mo ang Panginoon kung paano tumayo bilang iyong mga likod at tapat na manalamba, Panginoon. Lord, bigyan mo pa kami, Panginoon Lord, ang sapat na kaunawaan, Panginoon, at mga aral na mumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon Lord, na ang banal na Espiritu ang isang magbigay sa amin ng gabay at patnubay, Panginoon, sa aming paglakad bilang isang mga lingkod mo, Panginoon Lord. Alam namin, Panginoon Lord, na hindi mo kami iiwanan sa lahat ng aming pag-aaral, sa lahat ng aming kaunawaan, na patuloy mong pinaparanas at tinuturo sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong banal na salita, O God. Ito ay magbibigay sa atin ng liwanag at magbibigay, Panginoon Lord, ng tamang landas na kung saan kami lalakad na may ilaw, Panginoon, at kung saan kami lalakad na may katamang pamumuhay, at kung saan namin ito ilalagang ang buhay na ito na minsan muna, Panginoon Lord, na ipinagkatiwala sa aming mga buhay, na ito ay maiparanas namin, Panginoon, sa lahat na makakakita sa aming mga pamumuhay na ikaw ang siyang makita, O God. Lord, tulungan mo kami, gabayan mo kami, Lord, na maiparanas ang lahat ng mga pabor at grasya sa lahat ng mga bahagi, Panginoon, ng aming buhay. At magiging kabahagi pa, Panginoon, na makilala, Panginoon. Alam namin, mga Lord, na ikaw ang siyang tumatayo sa ating mga harapan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming Ama, Panginoon, Lord, na hindi nagpapabaya sa mga anak, Panginoon. Kaya nagtitiwala kami, Panginoon, binibigay namin na may katapatan, Panginoon, ang aming pananampalataya at paniniwala sa iyo lamang, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, siya nagbigay sa amin ng kaligtasan at pinaranas mo pa sa amin, Panginoon, kung gaano ang iyong pagmamahal ng walang batumbas, Panginoon. Hallelujah. Isang ang banal, Panginoon. Isang ang mapangyarihan, O God. Wala na kaming iisipin pa, magsasabihin pa, Panginoon, kundi pasalamatan ka, papurihin ka, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon Lord, ay namin naranasan dahil sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Sa gabi ito, God, gamitin mo lamang, Panginoon, na lahat ng mga blessing, Panginoon, sa gabi ito na patuloy mo ginagamit, O God. I-bless mo ang bawat isa sa gabi ito, O God. At sa mga susunod pa mga araw sa aming mga pagalaw ng mga buhay, Panginoon, na may katagumpayan, Panginoon, Lord. At alam namin, Lord, na pag-aasahan namin, Panginoon, Lord, na ang
iyong kapangyarihan na isang magbibigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon. At ang iyong presensya, O God, at ikaw, O God, ang sa lahat ng kaparaanan na ito upang kami ay mamuhay ng tapat na may kabanalan at katotohanan, Panginoon, na matutunan namin kung paano kami tumayo sa muli mong maglintang paglilingkuran o kami, Panginoon Lord, ay isang tagapaglingkod sa isang Diyos na katulad mo, Panginoon Lord, na walang bahay, Panginoon, na atumbas o makikita pa, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, dahil wala nga katumbas, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na ang lahat ng narito sa mundong ito, Panginoon, ay nagmumula sa iyo, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon Lord, ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Muli, O God, sa gabi ito, Panginoon Lord, dalangin ko, Panginoon Lord, ang kagalangan, kapayapaan, Panginoon, na may pag-ibig sa bawat isa, O God, na ang lahat ng ito, ang lahat ng narito sa lugar na ito, Panginoon Lord, ay iyon ang ibinilas, Panginoon. Pinagpala mo na, Panginoon, ang bawat isa, O God. Kaya kami, Panginoon Lord, ay nagagalang at nasisiyahan, Panginoon, sa gabi ito, O God, dahil alam namin, O God, na ang katagumpayan ng ito, Panginoon, ay katagumpayan mo rin para sa ating mga buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming tinatas sa iyong dakilang pangalan, O God, in Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Pagkailan pa kayo mga kapatid. Welcome po. Welcome po. Amen. So, dito po tayo sa testimony mga kapatid. At meron po akong verse na babasahin po sa inyo. Nasabi po dito sa sa Psalm 119 verse 2 na meron palang pagpapala sa nagpapatotoo. Amen. Sa nag-testimony mga kapatid, lalo-lalo na sa ating Panginoon. Nasabi dito, Psalm 119 verse 2, sabi dito, "Blessed are those who keep His testimony." Amen? Who seek Him with their whole heart. Amen, mga kapatid. So, katulad ni Haring David, mga kapatid, na wala talaga siyang humpay na na i-proclaim ang ating Panginoon. So, kasi nakikita niya nandun talaga yung blessing, mga kapatid. Amen? So, sinong gusto magpatotoo? Amen? Amen. Praise God. Una sa lahat, lubos na pasasalamat ko sa Panginoon sa kabutihan niya, sa akin, sa family ko especially. Kasi last other day, dalawang araw na ngayon, yung kapatid ko na hospital siya at hindi siya makagising at because of diabetic. And wala, as in zero. But yun na, dinala siya sa big hospital din, but give up ang hospital sa kanya kasi wala sila magawa because of apparatus na unavailable sa kanila. And then, yun, tumawag sila sa akin kung ano mga possibilities. Sabi ko, no choice din sa mag-i-expire na sa dyan sa hospital na yan. Sabi, although even it's a private, pero hindi siya complete sa kanyang mga facilities. Kaya sabi ko, kailangan natin lipat sa isang hospital kung saan. Doon din yung parents namin na nasa gilid ng hospital na yun sa awa ng Panginoon. And yun nga, sabi nila wala kaming pera. Walang pera. Sabi ko, kinausap ko ang doktor mismo doon bago sila umalis. At maraming proseso pala kapag i-transfer yung patient. Kaya sabi ko, we have to find out some possibilities, some alternative solutions. So ginawa namin, tinanggalan siya ng apparatus. Okay. So ang iniwan na namin, yung mga dextrose tinanggal lahat. Ang iniwan sa kanya is yung oxygen na most important. At least may supply na oxygen sa travel niya. Yun, dinala sa hospital. At I praise the Lord because ang doktor, lahat ng doktor na nag-assist sa kanya is ICU talaga. Kasi wala talagang mala, hindi nagising, walang mga responses. Although may pulse. But sabi ko, I will not agree kasi kung mag-i-expire naman siya,
tapos mag-ICU pa lalong bibigat ang dalahin ng mga kapatid ko. Sabi ko, hindi pwede. Kaya as much as possible na magawa ninyo without ICU, sabi ko, you can do, pero huwag lang dahil sa ICU. Kasi isang araw niya, 100,000. Kaya sabi ko, hindi makakaya yon sa mga kapatid ko. Kaya ako pinag-decide nila. So, yun, yung mga doctors nila talagang tumawag sa akin to do yung explanation sa akin, mga nila. Sabi ko, ang decision ko is hindi pwede na wag lang ilagay sa ICU. Whatever you have, you can utilize, pero wag lang sa ICU. Kasi medyo wala rin lang kasi mangyayari dyan eh. Kaya sabi ko, if it is the will of the Lord na mabuhay siya at magising siya, it is a grace from the Lord. And I praise the Lord because God has answered our prayers, at nagising siya by God's grace for 2 days. Okay? So, yun nga, for first day talagang nag-insist yung mga doctors, lahat ng doctors kailangan na EGP. Sabi ko, ayaw ko, kasi may dextrose naman, bakit pa EGP? For 1 day, pwede naman yan within 24 hours, possibilities. Pero sabi nila, kailangan talaga para support sa health niya na makarecover. And sabi ko, sige. Ako rin pinag-decide nila. Sabi ko, sige, go ahead, proceed sa AGP, pero wag lang sa ICU. Even ang doktor talagang lahat na lang ng medical na mga explanations nila para lang malagay sa ICU. Sabi ko, no. Sabi hindi. Sabi ko, I am confident na makaka-recover ko siya. Kasi tinignan ko naman ang niya. Sabi ko, ano ba ang clinical na examination niya. Sabi ko, sabihin mo sa akin para maka-decide ako kung anong dapat gawin. So nga, sinabi ng doktor sa akin na medyo naman siya, may improvement, may progress. So if there's a progress, no need for ICU. And sabi ko, dyan lang siya sa private room niya. Sabi ko, ayun, by the grace of God, tinanggal na sa kanya yung kanyang apparatus, yung EGP niya, at normal na siya kumakain. Okay? Kung gusto niya tanggalin yung oxygen niya, pero hindi pwede kasi kasi kaka-recover niya pa lang, so hindi pwede. Kaya todo yung convince sa kapatid ko na stay calm and relax. Okay? So, na-miss lang ako kasi sa kabutihan ng Lord na makikita ko pa ang kapatid ko sa aking pag-uwi. This is the things na mapasalamatan ko sa Lord kasi mamimit ko naman sila, makausap ko sila personally. And I praise God for this, and even though ang manager ko gusto niya mag-extend pa ako, sabi ko, hindi na pwede. Gusto ko dalawang bakasyon gusto maka-banding rin naman for 2 years na pinagbigyan ko sila. Kaya sabi ko, tuloy na ang bakasyon ko. Sabi ko, I have to meet my parents, my families. Okay, sabi ko. And okay na ko rin naman sila. At I really praise the Lord na ang kabutihan niya ay patuloy pa rin na pinaparanas sa atin. Even though maraming problema, but still, the joy is still with us. Amen. And yun nga, kung makausap ko sila, talagang mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga anak niya, nagmamakaawa sa akin na, Tito, ikaw lang makatulong, ganyan. Sabi ko, you have to do something. Kailan mo magbanat ng buto para makabayad kayo, sabi ko. But I just keep quiet. Sabi ko, I just give them the task na maramdaman nila na kung kanino sila dapat lumapit in times of difficulties sa buhay nila. Sabi ko, at yun lang talaga ang sinasabi ko sana. Maghanap kayo ng anong paraan kung paano niya mabayaran.
At ako, pagkatapos ko na makausap, I just laugh. God will provide. Yeah, amen. Okay, so if God will not provide, I'm sure I'm also in really depressed or whatever, right? So I do believe that God will always make a way sa kanyang mga anak. Amen. Amen. So, ang sabi mga kapatid sa Jeremiah 17:14, Jeremiah 30:17, for I will restore health unto thee, and I will heal these of thy wounds, said the Lord. Amen. So, napakapangyarihan talaga ating Panginoon. Siya ang ating great healer, at higit sa lahat, siya rin ang ating great provider. Amen. So, yun, si Kuya Bill nagtataas ng hand. Ay, susunod ka. Amen, sa pinagbahalang gawin, sa bawat isa. Huwag natin ang buhay ng Diyos. Hallelujah. Napakahalaga pag mayroon tayong sitwasyon, isang lalapitan natin si Lord, ha? Amen, dahil pag kay Lord, talagang hindi kayo papahiya ng Lord, mga kapatid. And the Lord is near to those who are broken-hearted. And I really want to share my testimony. Tandaan natin ito, kapatid. Every day sa ating mga buhay is a testimony that God will do amazing things. Pwedeng gagawa si Lord sa mga bagay na, alam mo yun, na mga hindi posible, mga hindi posible sa atin, pero sa Panginoon, posible lahat. Last time, may share ako, yung times na sa kumpanya, alam mo yun na may mga, I don't want to make it details now. But alam mo yung, mag-iisip ka na bukas mayroong malalaking meeting, mga big model, at mayroong, alam mo yung mayroong papagawa sa'yo. At kalaunan pala, kinabukasan, alam mo yung nag-iisip ka sa gabi, pero kinabukasan pala is, nandun na pala yung katugunan. So amazing yun, no? So salamat sa Panginoon na talagang paano si Lord gumalaw. And isa sa i-share ko mga kapatid, meron kami isang Indiano doon, engineer. So at that time is, nag-a-apply siya na for the grade of senior manager, i-apply niya. So yung mga ganung mga bagay sa applications, personal, so patulong siya sa akin, no? So thank God dahil lumapit siya sa akin. Sabi, I forgot to say to you that because of your presentation, I made it pass. Because sabi niya, noon, akong gumawa, walang-wala talaga. Pero alam mo yung ganun mga kapatid. And then, right after, sabi niya, alam mo naman, kahit saan mo gusto, ganun-ganyan mga bagay. So, sabi ko, I just want to help. So, kalas, walang ibang kapalit niyan. Ngayon, nag-ano sila, nagpa-party. Bumili ng kambing ata o yung lamb. Ngayon, invite ako, ako naman is pag sa lunch time is nakasanayan ko is abstain. Kapatid, sabi ko, pasensya na, hindi talaga ako kumakain ng lunch. So alam mo yung, merong isang tao na nagpapasalamat that you make, na nagiging part sa kanyang success sa buhay. At ang grade niya is, bihira lang po ang mayroong grade ng mga expat na katulad ng katumbas ng senior manager. Kasi yan is for Saudi lang. So yung ganun mga kapatids, na-amaze ka ba na, alam mo, sabi ko, wala naman akong ginawang masyado na pinagtuunan. Just, inaris ko lang about sa mga kailangan sa kumpanya. And I really thank God kasi kanina, sabi niya sa akin, kasi yung application kasi noon is grabe yung, kumbaga, i-filter talaga yung mga papers, yung achievements. Kilala niyo si Binkat, yung kilala na Kuya Richard, yung, yung engineering. Ngayon, tuwang-tuwa siya. Kasi yung sahod niya talagang, yung laking-laki ng sahod niya. So, what do you want? Wala akong kailangan. Just want to share and help. So, alam niyo mga kapatid, yung gano'ng mga bagay. Then, ang ipatutuo ko is, yung talagang nangyari kanina. So, mayroon nangyari kanina, napapansin niyo naman yung sharing, parang hindi ako nakahinga o some point, mga kapatid. Sa times natin sa mundo, ang dami pong atake ng kaway. So, this morning, parang nagkaroon lang na, alam mo yung parang mayroong bumabara na something na alam mo, bigla lang na dumarating ang ganung bagay. So, sabi ko, kaya to? Tapos nagkaroon ako ng reaction, no? Sabi nga isang Saudi, siya parang hindi ka in good mood ngayon. Sabi ko, I'm in good mood. But sabi ko, I'm in good mood all the time. So, kalaunan, pinapanalangin ko. Ang nangyayari, kapatid, is bumabalik siya at bumabalik. Alam mo, pangatlo ko pinapanalangin, and I praise God dahil, alam niyo po mga kapatid, is
pag nasa Panginoon tayo, alam mo, pwede ka na mag-isip na, pa-check up na kaya ako, baka ano nangyari. Pero alam mo na pag nasa Panginoon ka, there'll always be a victory. Kaya naranasan ko dito, sabi nga dito mga kapatid, kay David, I will praise you to all my brothers, I will stand up before the congregation and testify of the wonderful things you have done. Gusto nyo paano matalong kaaway mga kapatid? By the testimony. Book of Revelation says. Kaya nga dito is mayroong mga times na talagang aatakin ka ng kaaway at ititest yung pananampalataya mo. Hanggang saan ba talagang pananampalataya mo? And many times nangyari yan sa akin, 3 days din na siguro last month or few months na alam mo yun na di ako makakatulog na makahiga kasi parang mayroong buto na parang ano ba, kumakalsa dito sa puso na kung higa ako, hindi ako makahinga. So, ibig sabihin, full night yun, hindi ako nakakatulog mga kapatid. Ang tulog ko lang is yung nakaupo lang mga kapatid. So, imagine yan for 3 days na pwede ka nang, pupunta kaya ako dun sa doktor. So, ganun mga bagay kapatid. Kasi, it bothers you na nagkakaroon sa'yo ng hindi ka makatulog. Dahil mayroong something na naramdaman ka na mahirap na huminga kapatid. But alam niyo po mga kapatid, yung palagi mong panghawakan ng salita ng Diyos, bigla lang siyang nawala kapatid. And that is the power of God, na in any moment, there is an attack of the enemy. But it will test your faith kung saan ka talaga tatayo at titindig. Tindigan mo ba talaga ang pananampalataya mo na mga kapatid sa salita ng Diyos? Kasi hindi mo natin i-deny. You feel the pain. I feel the pain. Kanina, naramdaman ko kapatid, yung masakit at hindi ako makahinga na parang, mawala ka sa mood kapatid. But the thing is, pagdating kasi sa Panginoon mga kapatid is dapat dito ang sabi, I will speak your testimonies before the kings. Ang sabi, I will not ashame. So hindi natin dapat ikakahiya ang ginagawa ng Lord sa ating mga buhay. Because we believe that we are serving the same God. God that in Abraham, Isaac, and Jacob, God that never changed, God that still can heal. Ang Diyos na patuloy nagpapagaling at gumawa ng mga milagro sa ating mga buhay. At sa buhay ko nga, kapatid, it's really a testimony na kung saan is nandun yung pananagumpay ng Lord. Now, it's not easy, kapatid. Sabihin ko sa inyo, pag nasa sitwasyon ka, it's not easy. But the thing is, pag nasa Panginoon ka, tatayo ka, kapatid, you'll always be a victory. Kaya nga, kanina, mga siguro, before ako sinundod sila Kuya Larry at Kuya John, doon pa lang siya nawala, mga kapatid. And I keep on battled in prayer for that. Dahil may mga times na, lalo sa mga gawain, siguro naranasan nyo, pag mayroong mga gawain mga kapatid, minsan tinatamad kayo. Hindi lang tinatamad, mayroong iba naman na parang nanghina. Ang iba naman sa akin, minsan yung parang mayroong naramdaman. Parang nandun yung mga kirot ba? Yung parang kinukurot-kurot ka ng kaaway na madidisturb ka, madidistract ka sa gawain. But if you're in the Lord, you have always a victory kapatid. Ito yung nais ng Lord sa ating mga buhay, lalo na sa mga panahon na ito, na we are serving ang Diyos na ating sinasamba is buhay kapatid. So, nandito tayo because we are serving a living God. Amen? Not a dead God. Hindi yung Diyos na patay na walang nagagawa sa ating mga buhay. Kaya nga, I really praise God dahil bilang mga mananampalataya mga kapatid, our life is a living testimony. You and me will walk in a supernatural life sa buhay na to. Lalo lalakad ka ng buhay ng milagro, kapatid. Now, hindi ko, mga kapatid, don't mistake hindi ko yung pinapawala yung mga diagnose sa mga doctors or mga something. Kasi mayroon din mga purpose bakit yan. But palagi kong inaalala mga kapatid, my identify is not what I feel or what I feel the pain. Yung aking identity ay hindi doon sa mayroon akong naramdaman na sakit. My identity is in Christ. Kaya I have to stand on that identity. The same way din sa atin mga kapatid. Our emotion is not our identity. It's not really you. Kapatid, kasi in some point, yes, the enemy attack. Even sa naramdaman natin mga kapatid, take note that this body will remain here. May iwanan ito, ang katawang ito mga kapatid. At totoong tayo, ang sayong harap sa Diyos. Kaya nga, by that kapatid is, maranasan talaga natin, alam mo yung, sabi nga isang kapatid sa IB na, magtaka ka pag wala kang naranasan sa buhay Kristiyano. Kapatid, that's really true. Pag buhay Kristiyano, kapatid, pagiging Christian, sinasabi natin is napakadali. Pag nasa comfort zone. Pero, kapatid, pag nasa salangan ka, kapatid, it will test your faith. Talagang i-test talaga ang faith mo. Kung tatayo ka ba talaga sa kabila ng sitwasyon. And ang nais ng Lord, mga kapatid, kasi meron ka ng victory sa buhay na to, you just stand.
and pray. So bring your battles not to murmur, not to question God. Kahit ilang beses ko na pinapanalangin, kapatid, no? Kanina, 3 beses mula umaga, nawala. Bumalik naman ulit, tanghali, bumalik naman ulit pagdating ko dito sa bahay. Alam mo yung paulit-ulit, mga kapatid, but you have to stand always that the Lord is our healer. Kapatid, yung ating Diyos is magagamot now. May mga times, mga kapatid, kaya sabi ko, hindi natin kinuklose yung mga medical, no. May mga times na binibigyan ko siya ng range, duration, not kung paano po lumapit, mga kapatid, sa doktor, some point. But until now, I really praise God. Kasi nung ako, it's my, at least in my opinion and my side, kapatid. This is not condemnation about isa, mga kapatid, but it is based on faith, on how you walk on it, kapatid. But in my personal opinion and in my life, yung ako po, mga kapatid, is yung totoong lumakad sa Panginoon. Praise God. Sa ngayon, hindi ko rin nais at plano na hanggang ngayon hindi ko nagagamit ang insurance, health insurance, mga kapatid. And that is boldly to testify, and I can boast it to the Lord. Kapatid, na kung paano ka bibigyan ng Lord ng katagumpayan, pag-iingat, at kagalingan kung mayroon kang naramdaman. If you able to stand your faith sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, salamat sa Panginoon. So marami pong testimony sa buhay. Kaya nga, ang buhay mananampalataya, kapatid, is a supernatural walk. Kung makalakad ka lang, mga kapatid, sa pananampalataya meron ka. Pag kinukurot ka ngayon ng sitwasyon, huwag kang agad na aaray, kapatid. Dapat, dalhin mo agad sa Panginoon. At iluhod mo sa Panginoon ang anong mayroon tayo, mga kapatid. Because He is able. Amen? Our God is able. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen? So, sabi na si Kiambil, eh. Yes. Amen. So, nakakamiss ng kapatid natin. Amen! Praise God! Isang pinagpalang gabi sa inyo, mga kapatid, at talagang namiss ko itong gawain ito at talagang mabait at mabuti ang Diyos natin na buhay. Dahil dito talagang pinatutunayan ng Diyos na alam mo yung pagkakalakan ng Diyos is pinagkakaisa po tayo. Amen! So, ang isang patutuo ko po talaga is sabi nga ng kapatid, is kung tunay ka Kristiyano, is dyan talaga doon yung mga problems na kaya mong may may tawid dahil kasama natin ang Kristong buhay natin na Diyos. So yun, talagang sa buhay ko, sa nangyari sa akin, praise God sa iyo, kapatid, na bago ako pala si Kuya Biel. Isang pinagpalang gabi, welcome ka dito sa panambahan ng Diyos. So maraming salamat, kapatid, sa buhay mo dahil dito malalaman natin na ang Diyos natin na sinasamba is buhay. So yung patutuo ko talaga is talagang amazing si Lord dahil alam niyo, mga kapatid, sa tuwing nanonood ako sa nagpipreach ng salita ng Lord, talagang nakaka-bless dahil alam niyo yung minsan na talaga sa akin bilang mananampalataya, may mga sometimes na hindi ko naunawaan sa salita ng Lord kung ano yung dapat kong tahakin o paano ko ilakad. Pero mabuti talaga ang Lord dahil unti-unti niyang pinaunawa sa akin kung paano ba manumbalik ba bilang mananampalataya. So yun, ang totoo talaga dyan talaga is yung yung relasyon natin sa Panginoon, sa salita ng Lord, doon tayo magtiwala sa Biblia, sa banal na Biblia. So talagang praise God dahil sa mga kapatid din na nag-intercede, talagang andun yung katagumpayan ba, andun yung victory prayer na panalangin ng bawat isa. Yun na yung pinagpapasalamat ko, even sa pamilya ko. Alam niyo na may mga times na hindi magkaunawaan, even sa pamilya ko na sabi ko lang talaga sa may bahay ko na maging matatag tayo dahil buhay ang Diyos natin. Hindi tayo pababayaan at mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun na yung talagang may ko na pinagpapasalamat ko dahil andun yung answer prayer ba. Na sa ganung bagay is talagang andun yung pagpapatunay na andyan ang Diyos. Na even na alam yung bagyo sa Pinas, talagang andun yung prayer ko na Lord, kayo po mahala sa pamilya ko, gabayan niyo sila. Then kinabukasan, praise God dahil andun yung ligtas at payapa sila. Nawala yung takot ba? Dahil pagka sabi ko sa may bahay ko, ang kapayapaan at katagumpayan nasa Diyos. So praise God dahil ang isa sa pinaka-pagpapasalamat sa Panginoon ko yung relasyon ba ng bawat isa. Ganito dito sa Pamilya Solem, na nawa na andun yung katagumpayan ng bawat isa, buong pamilya natin. So praise God, talagang masayang-masaya ako. Salamat kayo, Lord.
Amen. So, meron po awit. Ayan na. Ayan. Ako na awit. Ay. Kuya. Kuya naman. Kuya naman. Pasahin mo na. May Hindi na. Nag-iinis ka. Amen. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po muli sa kapatid. Nais ko rin magpatutungo muna, no? Salamat sa ating Panginoon sa kabutihan niya sa mga araw natin. Alam ko, pinatutunan to ng aking mama sa gawain sa Pilipinas na yung tita ko po kasi kapatid na mama ko, dumaranas po siya ng cancer of the breast. Nung po dumating sa buhay niya, alam mo yung pride tayo sa buhay. Kahit na may naranasan na tayo, naramdaman, pero wala pa tayo kailangan kasi nga ako to gumaganda tayo sa mundo di pa natin, kailan natin si Lord, tumatawag tayo kay Lord, ba't di talaga natin mapamuhay na tama talaga. Dumating sa buhay nga, nagka-cancer siya, yung time na yun na nabulok na po yung breast niya talaga. Kasi kung kasama ko siya, parang dead na, kami patay na talaga. Sa kanya, wala sa kanya yun, ayaw talaga magpa-hospital. Pero yung, alam nyo, sa buhay ng mama ko, pasalamat din ako sa kanya. Patuloy na nanalangin pa sa kapatid niya. Hindi lang sa kapatid niya, kundi sa lahat ng pamilya na mayroon kami. Kasi nga, alam niya na may Diyos na tunay ito po, mga kapatid. Dumating yung time na surrender na rin siya talaga sa buhay niya. Paano sa kapatid niya na dinala sa ospital. Ang mama ko, naging ano niya, yung pag yan, second hand. Parang gano'n yung kag-giver. Talagang punta ng ospital. Dumayo kung saan. Pero wala tumatanggap sa kanya. Kasi kung malala na talaga. Kasi pumutok na eh. Pero yung mga nakakanser niya sa labas. Kaya maganda po yun. Sabi ko, pag dinala siya hanggang doon sa Manila, PGX, sa PGX siya, doon po siya talaga tinanggap. Tapos hanggang sa, tinanong mo na siya, talaga yung check up lahat. Sa awa ng Diyos talagang pumasok po siya, nakapasok siya sa lahat ng check niya hanggang sa nakuntis po. Salamat sa Panginoon, nakarang linggo lang po siya. Wala na po siyang cancer. Amen. Lahat ng buhay, lahat ng mayroon siya. Kasi nga, naniniwala tayo na kilala mo natin ng Lord, but kung i-trust sa Kanya lahat, buong surrender natin sa Kanya ba? Walang imposible kay Lord. From the word impossible, diba, gawin natin kay Lord, I am possible. Di ba mga kapatid? Kayo puting natin pa kayo ng mga kapatid. Kaya natuwa sa kanta na to, God, you are so good. Amen. Hallelujah. At sabi niya nga sa verse na to na, Hallelujah. That the Lord is good to all that has compassion on him that He has made. Gawa po tayo natin Panginoon mga kapatid. Sa lahat ng kanyang likha, mabuti po kanyang Panginoon mga kapatid. Hallelujah to our God. Our goodness of our God is universal. Hindi lang po sa akin lang, kung kanino man ba't sa ating lahat po mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amazing si Lord. He will always be good to us. Hallelujah. But God, you are so good. Amazing love that welcomes me. The kindness of mercy. Yes, Lord, hallelujah. That bought with love, wholeheartedly, my soul understood. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good.
Magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. God is so good. Hallelujah. Sa bawat buhay natin mga kapatid. Hallelujah. Sa testimony pa lang ng bawat kapatid, doon ay makikita na agad natin na ang Diyos na ating sinasamba ay totoo. No? Amen. Kung paano tayo ay nagtiwala, no? Despite of that circumstances, no? Hallelujah. Hindi nawala ng pag-asa. Yes, So, yun ang Diyos na meron tayo. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, tayo po ngayon ay dadako sa ating giving, no? Hallelujah, giving. It's giving time. Pag narinig natin yung giving time, ano ba ang unang-unang pumapasok sa ating isipan? Obligado na naman ako magbigay, kuya. Ganun ba ang pumapasok sa ating isipan, mga kapatid? Hallelujah. Sa James 1:17, ang sabi diyan, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Amen? Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi diyan, mga kapatid, no, ipinapaunawa sa atin ni Apostol James, no, hallelujah, na kung ano ang meron tayo, yan ay nagmula sa ating Panginoon. No? Amen. Kaya kung makikita lang natin, no, ang kabutihan ng Panginoon sa bawat buhay natin, no, hallelujah, hindi mahirap magbigay. Amen, no? Hallelujah. Hindi lamang sa pananalapi, no? Even sa time. Hallelujah, no? Sa oras natin para sa Panginoon. Sa mga ganitong gawain, mga kapatid, walang mahirap pagka nakita natin yung ginawa ng Panginoon, no? Sabi niya, no, every good and perfect gift is from above, no? Saan ba yung above na yun? At kung makikita lang natin ng tunay na blesser, no, ng ating buhay, hallelujah, hallelujah, ang part na ito ng gawain ito, hallelujah, is excited na excited ka. Amen? Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Sabi niya, no, we give because we are blessed. Amen. We are blessed? Amen. Yes! Yan, amen. No? Amazing si Lord kasi blessed na blessed tayo, mga kapatid. No? Kaya ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. No? Sa patotoo pa lang kanina, well blessed na blessed. No? Yung tatlong nagpatotoo, well blessed yung mga kapatid. At the same thing, sa buhay natin na mga naririto ngayon, well blessed tayo, mga kapatid. Bakit? Kasama natin ang Panginoon ngayon sa oras na ito. Amen? Hallelujah. Kaya sabi diyan, authentic generosity comes out of a place of gratitude, no? Ang tunay na pagbibigay, hallelujah, ay doon sa lugar ng may pasasalamat, no, mga kapatid. So, helping your church, no, community, dito sa pamilyang ito, hallelujah, to acknowledge how they are blessed by God is a great start to authentic gratitude, no, mga kapatid. Ang Diyos po ang unang-una, no, ang pinaka-great na nagbigay sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya kung ating bubuksan lang ang ating mga mata, ang ating isipan at ating mga puso, mga kapatid, pagdating sa pagbibigay, no, we are so blessed. Hindi po mahirap, mga kapatid, no? Kaya sabi diyan sa James 1:17, no, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father, no? Nagmula doon sa blesser, doon sa Ama of heavenly lights, no? Who does not change like shifting shadows. Sabi diyan, purihin ng Panginoon. Then we give because we trust God, no? Nagbibigay tayo dahil nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, no? Hallelujah. At kung makikita niyo ilang beses na sa mga tumayo regarding sa giving, no, yung isang nakaka-encourage na pagbibigay is yun din sa babaeng balo, no? Hallelujah. Dahil pinagkatiwala niya ang buong buhay niya sa Panginoon. So same thing sa buhay natin, sa pagtuturo ngayon, mga kapatid, no, nagbibigay tayo dahil nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, no? Hallelujah. Dapat ganun din ang ating panuntunan, no? Hallelujah. Bilang isang believer, bilang isang follower ng ating Panginoon, no? Hallelujah. We need to trust God. No? Hallelujah. Meron ka man sitwasyon ngayon, no? Hallelujah. Financially, pero masaya. No? Dapat ganun, mga kapatid, no? May pakibuksan niya, no? Amen, no? Dapat ganun ang ganun ang natin, mga kapatid, no? Hindi yung pag dumanas na tayo sa financial problem is na di-disappoint na tayo, no? Na kung kailang naglilingkod ako sa Panginoon is nararanasan ko yung ganitong mga bagay, no? So hindi dapat ganoon, mga kapatid.
Sabi nga dyan, no? We give because we trust God, no? Amen, no? Eh, kaya nga kung mapapansin niyo may isa ring patotoo, no? Na may mga kapatid tayo na dumaranas sa ganyan, even kami nang may bahay ko, no? Hallelujah, na marami sa atin yung ganyan ang dinaranas, no? Sabi nga, ang pagsunod nga sa Panginoon is hindi bed of process. So, paano mo ito malalakaran? So, pagka dumarating ba yung mga ganong problema is, mahirap na ba magbigay? Di ba? No? So, diyan mga kapatid sabi, generosity also stem from trust, no? Hallelujah, ang bukas palad na pagbibigay, no? Hallelujah, ay isa rin pagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid, no? Even though na naroon tayo sa ganung circumstances, no? Hallelujah, tayo ay masaya pa rin. Kahit dumaranas tayo ng mga ganung problema, no? Hallelujah, masaya tayo. Bakit tayo ngayon? Amen. Hallelujah, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng Kuya Brian at Kuya Joel. Kaya patligtas silang nakarating sa panamba ng ating Panginoon. Amen, no? So sa pagpapatuloy po, no? Hallelujah, andito na po tayo sa giving, mga kapatid, no? Sabi diyan, no? We give because we trust God, no? Nagtitiwala ba talaga tayo sa ating Panginoon? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Panginoon. Lord, hallelujah, salamat sa pagtitiwala na patuloy na binibigay mo sa puso ng bawat sa mga kapatid na naririto ngayon. Hallelujah. Na kung saan is nakikita talaga nila na ikaw ang totoong blesser, no, ng aming mga buhay. Hallelujah. Kaya nga sabi diyan, no, generosity also stem from trust, no. Ang bukas palad na pagbibigay mo, no, ay isang pagtitiwala sa ating Panginoon. But sometimes, no, hallelujah, no, it can be tempting to worry, sabi diyan, no. Minsan dumarating din sa buhay no, pagka yung ano yung sinabi ng kanina, no, pag inaalog ka ng problema, no, pagka yung dumaranas ka ng problema, lalong-lalo na financially, no, hallelujah, nandoon yung worriness, no, paano ba yung araw ng bukas, no, hallelujah, na meron pa akong mga ganitong mga dapat na bayaran, so paano ko makakapagbigay sa Lord? So pagdating doon, parang sinisisi pa natin ang ating Panginoon pagdating sa ating pagbibigay, which is tayo naman yung gumawa. Hallelujah, no? Sabi nga, di ba kanina, we are so blessed. Kung blessed ka, mga kapatid, dapat wala na yung pag-worry, mga kapatid, no? Hallelujah. Hindi tayo dapat nag-worry. Bakit? Basahin natin. But Scripture tells us what God knows our needs and will meet them, no? Alam ng Panginoon kung anong pangangailangan ng bawat sa mga kapatid, no? Hallelujah. At tulad nun, yun ang patotoo kanina, ang Kuya Regso. Alam ng Diyos kung anong pangangailangan, but i-trust God. Ipinagkatiwala niya sa Panginoon ang buhay ng kanyang kapatid. Ano nangyari? Instead, anong sabi? Isang araw, 100,000. But ipinagkatiwala niya sa Panginoon eh. Gumawa ng himala ang Panginoon. Hindi po ba? Kay Kuya Nils, instead na pumunta siya sa ospital dahil sa nararamdaman niya, gagastos siya doon, di ba? Pero ipinagkatiwala niya sa Panginoon. Kaya, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. At may mga kapatid din tayo na nagaganap na ganyan. But masaya sila. Masaya sila, hindi dahil sa problema. Masaya sila kasi ang pinag-uusapan nila ang Panginoon. Dahil nagtitiwala sila na may gagawin ang Panginoon. So, natutunan yung pagtrust sa Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat doon sa worry. No, hindi matuon yung ating isipan dun sa paano kaya yung araw ng bukas. Ang dami ko pang babayaran. Mayroon akong ganito, meron akong ganyan, meron akong ganon. Hallelujah. Ikaw ang gumawa ng kapatid kaya ka nagwo-worry. No, pero kung ipinagkatiwala mo sa Panginoon, hallelujah, no? There's no worry. Dahil sabi niya sa scripture, no? God knows kung ano ang pangangailangan mo at He will meet them, no? So therefore, I tell you, no, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Hallelujah. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds on the air, no? They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Hallelujah. Ganun po kabuti ang Panginoon. So, are you not much more valuable than they? No? Mas pinapahalagan tayo ng ating Panginoon kaysa diyan. Hallelujah, no? Mahalaga tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, no? Basta
magtiwala lang tayo ng mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya kanina nabanggit ko yung babaeng balo, no? Kasi yung dalawang coins na dapat na ibibili na lang niya ng pagkain niya, ibinigay niya pa, no? Sa gawain ng Panginoon. No? Hallelujah. At siya yung kinalugdan ng Panginoon sa lahat na nagbibigay doon. Hallelujah. No? Kaya sabi diyan sa Matthew 6:26, no? Give us assurance that God will provide for us. No? Hallelujah. Even when we give from what feels like deep poverty. No? Hallelujah. Kaya napakaina mga kapatid, no? Hallelujah. Na ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. No? Hallelujah. Ang lahat-lahat mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo pababayahan ng ating Panginoon. Yan ang Panginoon na pinaglilingkuran natin mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, giving is not an outward act. Hallelujah. No, sa ating kalagitnaan ngayon mga kapatid, no? Hallelujah, sa pagtuturo na ito mga kapatid, no? It is important to remind, no, your church, no, tayo, family, that giving is not just an outward act, no? Yung bang maipakita mo lang na ikaw ay nagbibigay mga kapatid, no? Kaya sabi diyan sa Luke 11:42, "Woe to you Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, no? But you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone." No? Hallelujah. Sa Luke 11:42 shows us the danger of giving away a tenth of what you have, no? But neglecting to love others and God, no? Hallelujah. Pagka nineglect mo ang pagmamahal, no? Hallelujah. Sa iba, sa mga kapatiran, lalo na sa ating Panginoon, no? Hallelujah. Kaya kanina, ang sabi ko, no? Ang pagbibigay ay hindi obligasyon. Ang tinitignan ng Panginoon sa ating pagbibigay ang puso natin. No, paano ba tayo nagre-response, no, pagdating sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon, no? Paano ba natin pinapaalagahan, no? Bakit sa gawain ng Panginoon merong ganito? Bakit kailangan magbigay, no? Paano mo yung pinapaalagahan mga kapatid? Hallelujah. So, it's up to you mga kapatid, no? Hallelujah. Dapat pahalagan natin ang gawain ng Panginoon mga kapatid, no? Yung bang, alam niyo na, ito na yung uling araw, no? Dapat lagi natin, ilagay natin sa ating isipan na ito na yung uling araw ko, no? Hallelujah. So, gagawin ko na ang lahat para sa Panginoon. Ibibigay ko na ang lahat para sa Panginoon, no? Hallelujah. Kaya nga kanina, no? Ano sabi din sa Matthew 6:26, no? Hallelujah. Ang Panginoon, no? He will give you assurance, mga kapatid. Hindi kanya pababayaan. Hallelujah. Kaya nothing to worry pagdating sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pag ikaw ay isang tunay na giver, no? Hallelujah. Isang tunay na follower, no? Hindi mahirap magbigay sa ating Panginoon. At ikaw ay patuloy na tuturuan ng ating Panginoon, mga kapatid. So, dyan, no? Giving or offering or tithing is not just giving away your extra money. Hindi tayo nagbibigay yung sobra-sobra lang natin katulad ng Pharisee, no? Hallelujah, na ibinigay, ipinaglalantaran na ganito yung binigay ko. Ipinangangalandakan ba? Hallelujah. So, tithing is the percent of your income, no? Hallelujah. Pag dumating yung ating sweldo, mga kapatid, ang unang-una dapat na nasa isip mo, si Lord, yung gawain ni Lord, no? Hallelujah. Despite na kung ano man yung meron ka mga bayarin, hallelujah, no? Pag inuna mo si Lord, hallelujah. Naalala ko yung last na tumayo rito, di sa Malakay, no? Kung paano niya in-exhort yun. Hallelujah, no? Sabi diyan, no? Tithing is the percent of your income, not just giving away money or extra money. An excellent sacrifice is a financial sacrifice that represent real surrender and trust for provision, no? Amen, no? So tithing can open the floodgates of heaven. Making a financial sacrifice to the Lord can open the floodgates of heaven, no? Yun yung in-exhort ng kapatid nung nakaraang Huwebes, no? Hallelujah. Kaya subukin natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Subukin natin. Anong sabi diyan, no? Bubuksan niya floodgates of heaven. Hallelujah, mga kapatid. So, baka hindi natin maano yun, no? Hallelujah. Sa dami ng ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon, no? So, when you give to God, you can expect more than bread for food.
And you can expect the peace, no? Ganyan ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Magtiwala lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Huwag tayo manginayang dun sa mga kaya nga sabi, no, huwag mo ibigay yung extra lang sa'yo. Dahil may pinag-aandaan ka para sa araw ng bukas mo, sa buhay mo, no? Hallelujah, yung maganda man yan yung meron tayong mga plano. Pero ang pinakamaganda, yung plano ng Lord sa buhay natin. Dahil marami siyang plano sa buhay natin. Kung ikaw ay susunod, no, hallelujah, sa kanyang mga alituntunin, no, sa kanyang salita, hallelujah, ikaw ay sumunod lang, no. Ano sabi niya? Abundant life, no. Diyan, no, sa Malakayte, no, floodgates of heaven, hallelujah. So, ano pa ang dapat nating gawin, no? Hallelujah. Magtiwala lang tayo. Trust, no? Trust the Lord. Hallelujah. Dahil, no, bakit? Blessed na tayo eh. Blessed na tayo, mga kapatid. So, nothing to worry, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Wala yung Hallelujah. So, amen, no? Purihin ang Panginoon. Tayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nandiyan po yung ating box, mga kapatid. Hallelujah. No? Ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung ano ang meron tayo. Dahil nagmula naman sa ating Panginoon ang lahat ng ating pinangahawakan, mga kapatid. Dumating tayo sa mundong ito na wala tayong pinangahawakan at aalis din tayo, mga kapatid. Subalit, mabuti ang Panginoon. Bakit? Kasi ipinaparanas niya sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga nagtitiwala sa kanya, hallelujah, ang buhay na ganap at kasiyasiya. Abundantly, yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya huwag tayo mag-worry sa magaganap sa ating mga buhay. Marami man tayo pinaplano, but the best ang plano ng Diyos sa bawat buhay natin. Alam niya ang pangangailangan natin, mga kapatid. Kaya pagdating sa pagbibigay nito, tinuturuan niya tayo. At tinitingnan niya kung ano yung nasa puso mo. Yan ang nais ng Panginoon sa buhay natin kung paano tayo magbigay sa Kanya. Kung paano mo binigay yung oras mo, kung paano mo binigay yung talento mo, kung paano mo shinare, hallelujah, yung financial mo, hallelujah. Yan ang gusto ng Panginoon sa mga lingkod niya. At hindi mahirap pag ikaw ay totoong bukas palad, hallelujah, hallelujah, sa ating Panginoon, sa kanyang gawain, hallelujah. Huwag natin ibigay yung sobra-sobra lang. Ibigay natin ang buong, mga kapatid, ang buong natin pagkatao, ang ating puso, ang ating pananampalataya. Hallelujah. Lord, hallelujah. Salamat, O Lord God, sa gabi ito, sa pagtuturo mo sa ating kalagitnaan, kung paano magbigay sa iyong gawain, Lord. Salamat, O Lord God, hallelujah, sa mga pagpapala na meron kami na pinangahawakan, na itinanay mula sa iyo, Lord God, dahil ikaw ang tunay na blesser ng aming buhay. Salamat dahil bless po kami, O Lord God, sa araw-araw, mula pa lamang sa aming pag-isip, O Lord God, ay pinagpala mo na kami at patuloy na nararanasan namin ang biyaya sa buong maghapon, O Lord God. At sa araw pa ng kinabukasan, O Lord God, ay patuloy na nararanasan namin ito. Kaya ngayon pa lamang, O Lord God, kami ay nagpapasalamat na dahil mabuti ka sa aming buhay. Sa gabi nito, O Lord God, hallelujah, ang book of James, hallelujah, verse 1, chapter 1, verse 17, O Lord God, kung saan, hallelujah, may salita mo ito na ang lahat, ano ang meron kami nagmula sa iyo, Lord, patuloy na ilagak mo ito sa aming puso. At tulungan mo kami, O Lord God, kung paano maging bukas ang aming mga palad, O Lord God, pagdating sa gawain mo, O Lord, hallelujah. At ngayon pa lamang, O Lord God, ito ay amin lang pinasasalamatan, O Lord God, hallelujah, dahil marami ang magbuluksan sa aming mga buhay, O Lord, hallelujah. Hallelujah.
Praise God! Hallelujah! Are we blessed, church? Yes! Handa na ba tayo magbuhay sa ating Panginoon? Yes! Yes! Hallelujah! Sabihan natin ang Panginoon sa bawat kabutihan niya, sa bawat araw ng ating buhay, mga kapatid. Hallelujah! Kaya ang mga salita, sumigaw sa dalang, ang mga nilalang. At purihin ang Diyos kapag kagalangan. Hallelujah! Wagas na papuri sa kanyang ibigay, awitan siya, luwalapin siya. Hallelujah! Sama na tayo na! Sa iyo na! Yes, Lord! Hallelujah! Yes, Jesus! Woo! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Pagkakabuhay natin siya ang number one. Woo! Yes, Jesus! Hallelujah! Yes, amen! Hallelujah! Purihin siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Woo! Pagpapalaga sa lubos-lubos. Hallelujah! Magpapangyarihan sa ating nagmamahal. Hallelujah! Siya'y masalamatan. Hallelujah! Purihin Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Pagpapalaga sa sa ating lubos-lubos. Hallelujah! Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Hallelujah! Siya'y masalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Pagpapalaga sa ating lubos-lubos. Magpapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Hallelujah! Siya'y masalamatan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Magpapalaga sa ating lubos-lubos. Magpapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Hallelujah! Siya'y masalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Magpapalaga sa ating lubos-lubos. Magpapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Hallelujah! Siya'y masalamatan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Magpapalaga sa ating lubos-lubos. Magpapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Hallelujah! Siya'y masalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang
sa kanila. Nililipad sa presensya mo. Kagalakan mo ay kalakasan ko. Ang buhay ko ito'y alay sa'yo. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa buhay aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang ang pumurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig ko'y tunay at totoo. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Yes, hallelujah! Hallelujah, Lord. Masarap magpuri sa iyo, Lord God, sapagkat ikaw ang number one sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Despite pa, Lord God, sa ano bang naranasan personal ng ako sa Panginoon, Lord. Hallelujah. Patuloy ka at naniniwala kami na kayo, Panginoon, tapat sa iyong mga pangalan ng Jesus. Ang iyong kabutihan, Panginoon, Lord, hindi lang sa iyong mga lingkod, Panginoon, kundi lahat sa amin, Panginoon. Sa bawat araw ng Lord, patuloy ka at pinaparanas mo sa amin, Panginoon. Kung gaano ang iyong pag-ibig, Lord God, kung gaano, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, Lord. Sa bawat araw namin buhay, Panginoon, Lord, patuloy ka at pinaparanas mo sa amin, Panginoon, ang kabutihan, Panginoon. Sa araw, Panginoon, hallelujah, Jesus. Kay tapat, kailanman iman ka, Panginoon, at dakila ka sa lahat, Lord God, Lord. Hallelujah, Jesus. Sa iyong kabutihan, Panginoon, patuloy ka kay pupurihan, aawit at sasalamatan, Panginoon. Hallelujah, Jesus, walang hanggang, Panginoon, Lord. Kay tapat, kailan pa man, Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapatid. Sa aming puso, sa aming buhay, muling magsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman.
Panginoon, kay buti mo sa akin ang galon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Jesus, kaya magdahil lamang sa salita mo. Ikaw lamang ang aming ko sa sambahin. Yes, Lord.
kalusugan, tao siya matuturihan sa buhay, mapasalamatan, magtaas, in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus. Kaawitan ka, Panginoon.